February 5, 2009, ang pinakahinihintay ng lahat. Abalang-abala na ang 25 kandidata sa pag-aayos. Medyo nakabahan. Kasi ang dami ngayong mga ganda. Hindi pa nag-start kasi yung pageant eh. Mamaya pa yung pressure noon. Una kasi silang rarampa na naka-national costume. Palinga sila! Parade of Nations. Dito, pabonggahan. Halatang pinagkagastusan. Tuwang-tuwa naman ang mga manunood. Yung candidate number 8. 14 po. Number 3. Kasi pinsan ko siya. Bigatin din ang mga hurado. May mga politiko, abogado, foreigner, at dating mga beauty queen. Maya-maya lang, agad na nagpalit ng swimwear ang mga contestant. At dito, nadiskubre ang ilan nilang sikreto. Para sa mga bading na kulang ang hinaharap, patong-patong palang padding ang katapat. Para naman daw ang kanilang katawan magmukhang flawless, pinapahiran nila ito ng powder glitters. Upang lumiit ang tiyan at maitago ang mga dapat itago, nilalagyan nila ito ng packaging tape. Pagkatapos irampa ang swimsuit, sunod na ibinigay ang ilang mga special awards. Kasama na rito ang Darling of the Crowd. The Darling of the Crowd goes to candidate number 15, Miss Jerry! Is she your favorite? Talagang para sa akin siguro to at saka salamat po. Hanggat hindi natatapos ang gabi, tuloy ang laban. Kaya agad silang rumampa sa mga suot nilang gown. Dito nakuha ni Godiva ang Miss Body Beautiful. May award ako. Sa wakas. Si Trixie naman, Miss Feminine Look. Maya-maya lang, in-announce na ang top 15. Lucky 13, come on down. Candidate number 22, candidate number 11, candidate number 10. Congratulations! Pasok sina Godiva, Joanne, Trixie, Louie at Matmat. Ano masabi mo hindi ka napili eh? Well, accept ko naman kasi talagang sila para sa kanila. 5 candidates. Sumunod ng sumalang ang top 15 sa Q&A o question and answer portion, kung saan kailangan nilang i-interpret ang mga natoka sa kanilang larawan. Coral in all over the world and only in the Philippines can find it. So that's why we should have to bear in our mind that we should have to take care of it as a human being. So let us continue hand in hand together to preserve our nature and to make it more beautiful. Let's stop illegal fishing because it will not give a right direction for the future and most especially to the youth who are really relying for what the sources of the nature has to give. Thank you. Dahil hindi nakakapagsalita at nakakarinig si Louie, meron siyang interpreter. Clean body always because the youth is the hope of the land. Thank you, that's all. Hanggang ang top 15, 7 na lang. Yun nga lang, laglag ang 3 nating kandidata. Kasama na si Louie. Semi-finalists, thank you so much. Very much for all our Okay na, medyo malungkot kasi hindi ako pumasok sa 7. Pero parang hindi ko siguro gabi. Wala, syempre nakakalungkot yung mga ganun, diba? Pero ganun talaga ang buhay. Pero sina Trixie at Matmat, pasok sa Magic 7. Ito na ang final Q&A. Look at your back. Give your personal view and opinion and reaction regarding what that mannequin is wearing.
being a carnival queen, it's a matter only of having an image which is totally joyous and above all, extraordinary, lovable, and outrageous. And all we have to do is look at it and cultivate it so that we can contribute to our society. At dito lumutang ang sagot ng look-alike daw ng mega daughter. This dress is not important because it's just for the physical appearance. Wear the dress inside your heart and inside your mind. Then you can wear that dress physically. Thank you very much. Thank you very much. Samantala, matapos ang ilang oras, in-announce na kung sino-sino ang mga nagwagi. Number 13. Ang dark horse na si Matmat, 6th runner-up. It goes to candidate number 11. Si Trixie, 4th runner-up. Ang itinanghal na Miss Gay San Fernando Universe, ang kakambal daw ni Casey Concepcion. Congratulations, number 14. Hindi ko masyadong ina-expect. We're happy naman, enjoy lang. The most important thing is every year I can survive from the top 15 and I make it always to the top 7. I'm really, how do you say that, very happy. I was so excited a while ago. I wasn't expecting it at all. Aliw na aliw man ang mga manonood sa mga kandidata. May ilan pa rin hindi natutuwa sa ganitong mga pa-contest. Kahit pa yung kanilang mga kabaro. Ang nagiging dating sa mga nanonood ay komedya na siya. Parang kakatuwa na siya. Pinagtatawanan, hinihiyawan. Doon na yung maling forma nung pageant. Nagbibigay ng acknowledgements sa mga third sex, yung mga rights ng mga third sex. Binibigyan ng importansya kung ano ang role namin sa society. Pinakpakita namin na hindi kami salot sa lipunan. Ano man daw ang isipin o sabihin ng iba, sa gabing ito, maliban sa sila ang itinanghal na pinakamaganda, ang mahalaga, nakamit din nila ang pinakaaasam nila pagkilala. 您好，欢迎致电员工服务中心。 Susunod, isa sa mga trabahong in-demand ngayong panahon ng krisis, pagiging eksperto sa iba't ibang mga lengguwahe o polyglot. Ang Diyos may pagmamahal kahit tumawag po siya ng isang propeta.